guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa inyong aking mga subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pagpalahi ko sa sarili kong pagbibreed ng manok na aking gialagaan. Ito na siya kasabong ang resulta sa pinagparis ko ang linyada nga babae ko nga limon at sa kayong dombolit. Ito na siya. Sa mukha ko ang kuha sa nanay, babae ito siya. Pati sa pulukan, limon na limon. Pati sa paan niya, dilaw, nilupit. Yan. Yan. Tapos, parang mapaniwalaan niyo ako nga hindi lang ako puro kwento sa aking mga content. Kailangan mayroon ito nga ikapakita ko sa inyo nga ang kapatid kung ano katotoo nga may kapatid ng bulit doong mana sa ama. Ito na siya. Ito siya ang kapatid. Ayan. Bulit doom. Mas malaki ito dahil lalaki at saka ito siya babae, mas lalong mas maliit sa lalaki kasi linyadang limon. Alam nyo ba kapag linyadang limon may kaliitan talaga lalo po ang babae. Pero okay na ito siya dahil na-cross ko na sa dome, sakto na sa sukat sa paa. Ito siya ang mana sa ama na bulit dome. Yan. Yang sinasabi ko sa inyo mabaguhan pa lang nga kapag ang linyada sa limon kahit saan natin iparis nga linyada sa kamanok, lalabas lang din ang mga sakto sa sukat. Huwag lang nating parisan sa mga maliliit din na linyada, mababang sukat kasi ang limon may kababaan talaga. Tingnan nyo ang anak. Yan. Sa kulay sa ama. Pero may history na ito siya sa dombulik kung sa Bisaya pa, balaw o kaya bakiti. Dum na linyada ito. Bakiti, dum. Kung tawagin. Bandirado ito siya. Kasi ang bandira nito, sign ito na may history na siya sa limon sweeter. Yan. Kasi yung limon ko, may history na rin sa sweeter yun. Kasi ang pinaris ko rin noon sa ina nito, ang limon at saka sweeter pinagparis ko. Kaya ang ina nito may history na sa limon at saka sweeter. Kaya lalabas na ang mga bandirado pag may linyada nga sweeter limon. Itong mga ganitong mga linyada sa kamanok na mga kulay din namin na manok ko. Ito din ang kilala na din na kulay na hinahawakan ko dito sa aking manukan na mabilis din maibinta ko kung magbinta na ako kung mga kulay ganito. Kasi pinaka-importante dito talaga sa pag-alaga natin ng manok para sa mabaguhan pa lang na ang mamanukin natin ang kulay pinaka-importante. Kasi ang pagpili ng quality mahusay na linyada sa kamanok, madali lang naman yun. Ang problema lang kung hindi tayo mag-isip kung anong kulay ang patok na mabilis mabili kung ibibenta natin. Kaya sa akin, itong kulay na ito at saka talisay at saka pula, yan ang mabilis mabenta dito sa akin. Pero pinaka number 1 ko talaga sa sarili kong obserbasyon sa palahi ko, ang pula talaga ang pinakapatok. Pinaka number 1 na bilihin, bilis mabili kapag mag-out magbenta tayo. Kasi pinaka-importante dito sa pagpalay natin ng manok na kumikita din tayo kahit maliitan man lang, parang nababawi natin ang ating ginagastos at saka ang habol lang naman natin dito sa pagpalay ng manok na kung importanteng may pangailangan tayo magagamit natin, makapag-out, makapagbinta tayo kaagad kapag may alaga tayong mga manok. Tapos quality, saktos pangatawan, saktos height. Kasi ang manok din, kahit ano dami ang inalagaan mong manok, kung kulang din sa sukat, mababa, maliliit, hindi mo rin agad-agad yan na mapipira, maibinta kapag kailangan mo ngayon, gipit na gipit ka. Pero ang manok mo, kung sakto sa sukat, sakto sa height, patok na balahibo, bilihin na balahibo,
uso na balahibo sa uso ka ng manok, ang bilis mabinta, masulbad ka agad ang iyong pinoproblema kung anong bayarin mo na kailangan ng pera. Ganun lang kadali dito sa pag-alaga ng manok. Piliin lang natin ang linyada na mahusay, maganda ang performance, ang record sa isa ka manok, pagkatapos sakto sa sukat, tapos sakto sa pangatawan, dikit ang sikit-sikitan, kung hindi man dikit na dikit, pinaka ano yan, isang daliri mahigit lang, o kaya pinaka buka na 2 daliri, yan ang mabilis maibinta natin. Huwag naman 3 daliri kasi masyado ng malayo yon, maluang masyado kapag 3 daliri na ang pagitan dito sa sikit-sikitan sa ating alagang manok. Pag sa quality na manok, talagang minsan nga wala pang 1 daliri, pero 1 daliri mahigit, okay kayo. Pinaka mataas na yung 2 daliri, dapat sukat din natin dito kasi ang tao din kapag una tinitingnan ginanyan ang mukha sa namimilig manok, tapos inuuna itong pakpak, ginaganyan, pagkatapos minsan ginanon ang paa, ginanon, tapos paghipo sa kamay ginanon dito, sinukat na sa daliri nila ngayon ang sipit-sipitan. Ngayon kung pasok sa paningin nila, sa paghipo nila, sakto sa sukat ang manok mo, hindi lang sa pangatawan, sa paa sakto sa sukat, o dito sipit-sipitan, pasok din, yan, bibilhin agad ang manok mo. Ganun lang naman kasi ang pagtingin, ginanon sa mukha, ganun ang pakpak, iganon ang paa, o kaya ganunin nila, tapos iganon ang daliri dito, sinukat din ang sipit-sipitan. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot o matutunang mabaguhan pa lang. Hanggang dito muna yung content video ko. Bukas uli, ibang topic ito, paliwanag ko sa inyo. Lagi kong ipaalala sa inyo, mga baguhan pa lang na nanonood sa aking content video, sa hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na ang aking mga content video, tapos paki-share para nga updated kayo sa sunod na gagawin ko nga mga content video para sa inyo. Ito ang ginagawa kong mga content video dito sa aking i-upload sa aking channel YouTube Aliaw Kasabong TV, kasi para nga maibahagi ko ang aking kaalaman tungkol sa pag-alagang manok sa inyo nga lahat na aking mga kaibigan mahilig nagpapalahi ng manok, para nga sa pagpalahi natin ng manok, kung makuha natin ang tamang proseso sa pagpili sa pag-alaga, kikita tayo ng kunting extra income dito. Yan lang, thank you ulit sa pagpunood. Bukas ulit, bye bye.